Let's pray. Lord, we are grateful, Lord, for this opportunity to hear your words today. We open our hearts and minds, Lord. We ask your Holy Spirit to come and minister to us through your words. In Jesus' name, amen. This morning, akong i-share sa inyo, very important ni siya nga word, no? It's entitled, The Blessing of Obedience. Ang panalangin sa matinumanon. Amen? Sa miagi nga mga semana, nagisgot ko about sa progression sa plano sa Ginoo sa Romans 8:30. Nagingon siya nga, kung kinsa ang iyang gipili, iyang ginatawag. Kinsa iyang ginatawag, iyang bag-ohon. O kinsa ang iyang gibag-o, iyang himayaon. So ang ultimate nga plano sa Dios sa atong kinabuhi, nga ang atong lives, mahimo nga mahimayaon, no? Glorious nga life. Ang glorious nga life na pareha na siya sa mangga nga kahoy, no? Ang mangga nga kahoy matawag nato glorious kung puno siya sa bunga. The same with life, kung ang atong life puno sa bunga results, di ba? Kung dagan ka o magmalipayon ka, magbungahon ang imong relationship sa Ginoo, imong relationship sa imong pamilya, imong trabaho, negosyo, fruitful ka in every aspect sa imong life. No, that is the manifestation of the blessings of God. No, so mo na ang glorious nga life. So mo na ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi nga mahimo kang glorious. So ang pamaagi sa Ginoo nga mahimo kang glorious, ang imong life glorious. Pinaagi na sa pulong sa Ginoo. Tanan nga iyang gipili, ginatawag niya. Amen. The reason why you're here, because God is calling you para nga iya kang i-process. Kay walay tao nga iyang gamiton o iyang panalanginan nga dili niya i-process. Ang iyang process mo nang iyang pagbag-o. Tanan nga iyang gipili, ginatawag, o tanan nga gitawag, iyang bag-uhon. So, ang pamaagi sa iyang pagbago, mo na ang imong pag-connect kang Jesus Christ, no? Mo na sa encounter, no? Makaila kang ang Lord, no? Dawat kay surrender nimo, imong life sa Ginoo na kay understanding and experience, encounter sa power sa iyang blood, sa cross ni Lord Jesus Christ. No? Nga, tanan gatunglo sa kinabuhi, gipakamatyan na ni Lord. No? So, kung imo nang masabdan, o imong dawaton sa imong life, pinagi sa imong faith, imong ma-experience ang newness of life, na transformation. Walay sin, walay stronghold, no? Bondage sa life nga mag-remain sa imong life. Regardless of any kind of bondage, no? Or sinful nga habits, drugs, whatever, no? Mabungkag na kay mo na gibayaran ni Kristo pinagi sa iyang dugo. So mabag-o ka pinagi ni ana, og another way nga mabag-o ta is through the Word of God. Pinaagi sa pulong sa Ginoo. Mo na importante kayo nga makadungog ta og pulong sa Ginoo nga puno sa dihog sa balaan ng Espiritu. And then, when we respond, no, kung mo respond ka, you will change from glory to glory. Gikan sa kawaladon ngadto sa abundance, gikan sa life nga victim, mahimo kang victorious. Gikan sa life nga full of fear, full of worries, anxieties, mag-live out ka sa life nga victorious ka, life nga puno sa hope, life nga puno of excitement. Tungod kay the Word of God, nagsugod na og abot sa imo. And makita nato sa Bible nga every time nga magsugod siya og work sa usa ka person, from Genesis, no, hangtod sa New Testament, common siya nga, the word of the Lord came. The word of the Lord came to Noah. The word of the Lord came to Moses. The word of the Lord came to Abraham. So, balik-balik na siya, ang pulong sa Ginoo niabot. Because when the word comes, change will come. Especially when the word is responded with obedience. Muna nga, ang topic karon importante kay ni siya, kay mo ni ang game changer. Mo na itong last ng mga bulan, no, or tuig, binabalik-balik na ko ang
sermon na ako nga word, blessing, glory. Pulong sa Ginoo, panalangin o himaya. Muna ang progresyon. Magsugod yun na siya sa pulong. Kung ang pulong madunggan nimo og mo respond ka, no, magsugod na dahil ng panalangin. Walay panalangin kung walay pulong. No, ang panalangin, no, God blessed them, God said to them and blessed them. The way for God, no, nga i-bless niya ang usa ka person or mga tao, iyang pinagi sa iyang pulong. God said to them and blessed them. So, ang iyang blessing naa sa words niya. So, kung gusto ka nga magkinabuhi puno sa panalangin sa Ginoo, kinahanglan na ay pulong. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. So, tanan nga pamaagi sa Ginoo, nga mausab ang imong kinabuhi ngadto sa kinabuhi nga glorious, magsugod na siya sa Word. And ang impact sa Word depends on your obedience. So obedience is the name of the game. Obedience is the game changer sa life and destiny sa usa ka tao. Kung naay obedience sa Word, naa kay klaro nga future. Naa kay bright future. Na makaplagan nimo ang imong destiny na sa pulong sa Ginoo o pinaagi sa imong pag-respond in obedience to the Word that you have received from God. Pinagi sa iyang Word, imong makaplagan ang imong kaugmaon. Dili pinagi sa imong pagpaningkamot. Dili pinagi sa imong kurso or sa imong profession or sa imong pag-abroad or sa imong pagnegosyo. Wala diha ang imong life. Naa ang imong life sa imong obedience sa iyang Word. So muna nga, importante kayo nga atong i-cultivate ang spirit of obedience sa atong life. No, kay mo na pinaka-criteria, pinaka-ingredient para nga mahimo kang blessed na person. Kung walay obedience, walay blessing. Proverbs 13 verse 18, it says, whosoever regards discipline comes to poverty and shame. But whoever heeds correction is honored. So Bisaya, nagingon diri no, nga ang tao nga dili magpabadlong, mapubri og maulawan. So ang tao nga dili mudawat og correction, dili mo follow og correction, mapubri. Amen? Walay mapubri diri, no? Kay tanan mga obedient. Amen? O walay maulawan diri. Apan ang mudawat sa pagbadlong pasidunggan. So kanang word nga pasidunggan, honored, it means promoted. No, ang pagpasidungog, no, another meaning niya na nga padatuon. No, i-reward, no? So ang tao nga mag-heed og correction, magpabadlong sa pulong sa Ginoo or sa Ginoo sa mga leaders, dili gyud mapobre. O dili siya maulawan. Apan mahimo siya nga honored nga person. Amen. Ganahan ba tana? We walk by common sense, we drive by principles, and we fly by instructions. So ginabalik-balik ni nato nga maxim, kini nga principle o kini nga quote. We walk by common sense, we drive by principles, but we fly by instructions. So naghisgot ni may tungod sa speed or pace sa imong life. No? Ang dagan sa imong life ba? Na mga tao nga hinay ang dagan, nagbaktas ra. Napoy mga tao nga murag siya nagsakay, nagdrive. Napoy mga tao nga nisutoy, nilupad. So lahi ang imong level of promotion, imong pag-asenso, imong pag-promote, lahi imong level kung naka sa pinaka-ultimate nga level or pace sa life nga, you are following instructions. Sa word, basically, sa word sa Ginoo, kung imong life, no, imong gitrain nga, kung unsay word ni Lord mo, imong tumanon.
Kung unsay instruction sa imong leaders, may imong tumanon. Kung mao na ang imong gina-develop nga habit sa imong life, lahi ang dagan sa imong life. Kung imong basahon ang Bible, na mga tao nga dugay na kaayo, pero walay progress. Napoy mga tao nga dali ra, pero paspas ang progress. Because in our journey sa atong journey sa Ginoo, we don't live by age. Si Abraham, gitawag siya 75 years old. Tigulang na. No? We don't live by age. We live by stage. Dili siya age, kung dili stage. Levels. Ang mga tao, dili siya, wala ta na-classify by age. But that's why in the kingdom of God, age doesn't matter. Kaya na yung mga Christians, 30 years na sila nga Christian, wala gyapon sila ni tubo. It's not by age, but by stage. Kaya nga naman, ang ilang response sa word, dili consistent. Or wala sila nag-live by obedience, no? In obedience to the word of God. But the more ka nga mo obey sa word sa Ginoo, the more ka nga musutoy. The more ka nga mulupad. Are you there? So, kung gusto ka nga ma-accelerate sa imong finances, therefore, paminaw sa word sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo, puno siya og instructions may tungod sa tanan nga particular area sa imong life. Business. About business, no, sa money. So, gistudluan ta sa Ginoo about tithing. Pag-tithes ka. It's a spiritual instruction. Sa mga natural nga mga tao, di sila mutuo ana kay daghan pa may paliton, daghan pa may bayro nun. Nganong mag-tithes pa man ta. But it is an instruction sa word sa Ginoo. Nga kung imong tumanon, mulupad ang imong financial life. Ma-accelerate, kung mag-first fruit ka. It's not an instruction basically from our pastors or our churches, our church. It is an instruction sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Nga kung gusto ka nga maasinso financially, then obey the word of God concerning finances. Mag-tithes ka, no, mag-first fruit ka, magtanom ka. Amen? Money is a seed. Ingnan mo katapad, money is a seed. No? Kung kinsay magtanom, muani gyud siya. Tanom ka sa kingdom sa Ginoo. Concerning relationships, another nga about financial life, unsa may ingon sa pulong sa Ginoo nga magtrabaho ka. Those who till their land will have abundant harvest. Kung kinsa kuno tong mag-ugmad sa ilang uma, makabaton sila abundansya nga harvest. No? So gitudluan ta nga kung gusto tag harvest, magtanom. So ang pulong sa Ginoo nag-instruct nga magtrabaho ka para dali ka magutman. So, it is an instruction. In fact, instructionan ta sa pulong sa Ginoo nga dili ka pwede ma-leader sa church kung dili ka leader sa imong balay. You cannot be a leader if you are not a provider. No? Kung lalaki ka, mo na instruction nga, dapat kung lalaki ka, provider ka. Amen? You are one instruction away from your next position in life. So you are one instruction away from your next level. So every instruction followed will bring you to your next level. Next chapter sa imong life. The difference between where you are now and where you were meant to be in life is covered by obedience. Muna nga nindot ng aduna kay constant nga reception, no? Kanunay ka nga nagadawat og word. Muna nga nindot kung naa kay pastor, nindot kung naa kay leader nga nagpahinumdum kanunay kan imo sa imo mahitungod sa word sa Ginoo. Muna ang ingon sa Psalm nga there are no more signs and there's no more prophets. No? And we don't know how long. Kung sana siya sa
pinakalisod nga moment sa Israel nga wala na yung signal. Di ba? Pahit kayo kung may signal, way wifi. Di ba? Murag mahutan tag kinabuhi kung way wifi. No? How much more kung way signal si Lord? Wala na word ba si Lord? No? Wala na kay kapadulngan. Labi na wala po kay prophet. Wala'y tao, man of God nga magwali sa imo concerning sa imong life kung asa ka padulong. Muna mga tao nga wala sila'y tinuod nga instruction sa words sa Ginoo. Wala'y nag-guide sa ila. Wala kayo significance nga mahitabo sa ilang life. Normal ra ilang life. But those people nga connected gyud sa Ginoo, nagapaminaw sa iyang instructions, and then nagapaminaw sa mga instructions sa ilang man of God, ang ilang life paspas. Mabot sila sa level nga dili nila maabot sa ilang natural nga pagpaningkamot. Muna ang blessing kung nakay Ginoo ug nakay mga men of God nga naga-minister sa imo sa word sa Ginoo. Amen. Every situation of stagnation in life is a result of one of the following. So kung naay stagnation, kanang napundo ba? Na stuck up nga life, no? Napundo ka, naka sa dead end, no? Nakasabot sa imong kinabuhi, no? Walay breakthrough sa imong financial nga life, no? Kutob ra ka sa break-even, sunod breakdown, anaragi ka ba? Ang life ka naman na breakdown, break-even, tabla-tabla, breakthrough. So ang uban nga mga tao, breakdown, then tabla-tabla ra taman, balik na pud og breakdown. Kumusta ba? Tabla-tabla ra, no? Dawog sila, ikaduha, pildi mi. So dili tabla, pildi. No, so duha ka rason nga ngano ang usa ka kinabuhi ma-stuck up siya, ma-stagnate siya. Number one, absence of or an instruction was not received. Walay word sa Ginoo. So ang imong life ma-stagnate, no? Kung walay instruction nga na-receive sa word, no? So na ba kay word concerning sa imong kaminyoon? Na ba kay word concerning sa inyong relationship, sa imong banag asawa, concerning sa imong situation karon? No, kung walay word na ginan siya, ma-stuck up ginan siya. Dead end siya. No? Pero kung naay word sa Ginoo, mo hold on ka sa word, na diha ang breakthrough. Walay lain nga breakthrough aside from God and His Word. Mo na nga, every situation sa imong life, mubalik ka sa Word of God. Walay lain. Dili sa pagpaningkamot sa imong natural nga pamaagi. Kung dili, mubalik ka sa Ginoo ug sa iyang pulong. Mo na nga, gitagaan tag mga men of God, mga pastors, mga leaders, nga mutabang sa ato, assist sa ato, para nga mag-facilitate sila sa word sa Ginoo sa imong life. Jeremiah chapter 3 verse 16 and 17. I will give you shepherds after my own heart who will feed you with the word of God, will feed you with knowledge and understanding. Sa word. Pasabdon ka nila para mag-decide ka sa imong life, whatever challenges, situations sa imong life, based sa word of instruction sa iyang pulong. Ang tao mas stuck up sa iyang life, kaya nga naman, number one, instruction was not received. Number two, instruction was not obeyed. So ang tao mas stuck up sa life, kaya dili man mutuman. Amen? Muna nga, importante kayo nga mutuman ta. John chapter 2 verse 5, his mother said to the servants, whatever he says to you, do it. Kung sa ingon ni Kristo sa inyo, buhatan ninyo. So, muna ang principle nga nindot kayo, whatever God says, do it. Kung ningon si Lord, maski pagdili pa kayo kasabot, pero maingon ni Lord, buhaton nimo. Maingon sa pulong sa Ginoo, buhaton nimo. Mamlibog ka, usahan ko man ang kwarta, Lord, mag-tights pa ko, Lord, na naman yung mga Bombay, mga turko na nukot naman, no? Maingon si Lord nga, tights ka. Kaya mo man ang word niya, tumano nimo. Ngayon si Lord nga, ayaw pagminyo o unbeliever. Guwapa man, Lord. Cute man. Ayaw pagminyo kay. Wala man na siya. Di man siya anak sa Ginoo. Amen? Obedience is a life and destiny changer. Ang obedience, pag activated na sa imong life,
It's the game changer sa imong life. Siguro, pangit ang life sa imong ginikanan. No? Dili kayo nindot. Ordinaryo ra. Pero when you start to obey God's word, your story will be different. Your story will change. No? Kung nakay heart, kasing-kasing maminaw sa pulong, imong tumanon ba? No? Ang imong story, lahi. Kana nga story, mo na itong ma-learn karon nga i-promote ka ni Lord, nga sa level nga dili sa imong kaugalingon nga paningkamot. Amen? Mo na nga, daghay mga tao, nga lahi ang dagan. We don't live by, our journey is not about age, it's about stage. Ayaw kalimot, anak mo na usa sa mga essence sa message na ito karon. Our life in the kingdom of God is not by age. Pwede ka nga dugay na, pero wala kay progress kaayo nga significant in life. May progress, gamay ra. Normal ra, parehara sa imong mga classmate nga wala nagsimba-simba. Pero kung naka sa Ginoo, nag-obey ka, layo ang imong tugpahan. No? Lahi ang imong stage, lahi imong dimension, lahi ang imong level. So what are the profit of obedience? Unsa man ang mga ginansya kung matinumanon ka, naay ginansya ang obedience. So, kung matinumanon ka sa pulong sa Ginoo, instruction ni Lord, na siya'y ginansya. No? Sa mga batanon, murag di kayo nila ma-appreciate ang ginansya. Kaya bahala na sa tilawan tanitanan, no? Bahala ko ay ginansya, no? Pero later in life, ma-realize niyo nga may akong gitarong to sa sugod pa lang. Amen. Kay mas lahi ang agi nimo kung sa sugod pa lang bata pa ka nag-start na ka og kawais. Are you there? So what are the profits of obedience? Number 1, obedience is the way to the top. Mo na highway para sa promotion. Kung gusto ka nga ma-promote sa imong life, you will be the head and not the tail. You will be at the top and never at the bottom. Obedience is the highway. Muna ang agihanan para sa imong promotion. Para nga ma-level up ka sa life. Kung ang imong papa, ang pinakalayo nga naabdan, airport ra gyud Bangkasi. No? So, ikaw, kung mag-obey ka sa word, makaabot ka sa airport sa Amerika. No, grabe lang. So, yung pinakalayo ni mo naabdan, airport, no? So, airport na gyud Bangkasi, round trip, no? But, kung magsugod ka to walk in obedience sa word ni Lord, no? It is natural ra nga maabot ka sa top. Amen? Because built-in na nga program sa obedience, sa word sa Ginoo, nga ang ending nimo, you will be at the topmost top. Kung obedient ka sa word sa Ginoo. Deuteronomy 28 verse 1, it says, if you fully obey, hindi mo katapad, fully obey the Lord your God and carefully follow all the commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. So, grabe na, no? So, si Lord, ang imong place sa Ginoo, level up ka niya. Dili ka ordinaryo nga person. Siguro sa imong una-una, ordinaryo na ko kay wala ka na ilhan. Imong apelido na ilhan. But, supernaturally, when you start to obey God's word in your life, no? Ang imong ending, sa topmost top. Ingnan mo katapad, you belong to the topmost top. Mo na ang imong address, topmost top. Mo na nga, fully obey and carefully follow all the commands. Fully obey means tibuok instruction. Dili ra katong imong ganahan nga instruction. Tanan, tibuok. Because half-truth is a whole lie. Katunga ra nga truth, bakak ragyapon na. So half obedience is equally the same with rebellion. Katunga raman siya. So full obedience. Kaya ang missile ni Lord, malingon nila, you can run
but you cannot hide. Pwede ka mudagan, pero sureball gyapon, agtang gyapon padung sa imo ang missile ni Lord. School of hard knocks gyapon ka. Pwede ka magbinuang sa life, pero wala, school of hard knocks ba? Sabutan na ka ng learning the hard way. Ang mga tao, muna yung sa Bible ba? The ways of the transgressors are hard. Ang mga pamaagi sa mga tao nga masinupakon ba, transgressor ba, kung unsay balaod, dito gid siya sa sayop. Diri sa wala agi, dito gid siya sa tuo. Ayaw pag lukso-lukso, maglukso-lukso gid mo na mga transgressor. Ayaw pag uyab-uyab kay estudyante pa ka. Dito gid siya mag-uyab-uyab bisag duha, tagtulo, no? Muna yung mga transgressors. But the ways of the transgressors are hard. Pait nga kinabuhi na. Mura kag mag-enjoy, kaya ang sala, na siya'y element of pleasure. Enjoy ka, kana nga adlaw. No? Pero, grabe ang sorrow, anak. Mahay ka ba? No? Relationship ka nga wala sa panahon, so maburos sa wala sa panahon. No? Ang imong uyab, buhay trabaho kay estudyante man pod. So mag-struggle ka, imong anak mag-suffer sa mga butang nga dili dapat i-suffer niya kay wala siya sa panahon. Nadamay siya. So na built-in nga empowerment no every time nga na instruction. So muna ang pasabot niya, full obedience. Tibok nga obedience and carefully follow. So carefully follow means detailed siya. Lahi-lahi nga issue, lahi-lahi ang instruction. Amen? Dili usa ka instruction pwede nimo gamiton sa pikas nga issue or usa ka aspect, no? So lahi-lahi nga thing, lahi-lahi ang instruction. Mao na nga imong basahon og maayo ang instruction sa words sa Ginoo for that particular nga issue or challenge or situation sa imong life. Mo na nga carefully, inay mo katapad, carefully follow God's instruction. Amen. So kung gisugo ka palit og liempo imong paliton. Ayo na ang lechon manok. Kay limpo man ang gisugo. Apa mo diha? So inay mo katapad, careful. So kung ni-obey ka, unsay number 1 result or profit? Promotion. Inay mo katapad, ma-promote ka. Kung mo-obey ka, ma-promote ka in life. Amen? Number 2, obedience is the secret of blessing. Verse 2 sa Deuteronomy 28, verse 2, all this blessing will come on you and accompany you if you fully obey the Lord your God. So if you fully obey, carefully follow, all these blessings, no? Ang blessing, ang meaning ng blessing, ano yung meaning sa blessing? Empowerment, enablement. No? So meaning na, makahimo ka og mga butang nga dili nimo mahimo sa imong natural ability. Natural ni mga talent. So, ang kinabuhi nga walay blessing, perting paita kay mo na ang toil, ikaw ray na ning kamot ba? Wala si Lord nag-appeal sa imong mga efforts. Just like ang Peter, ningon siya all day, all night, Lord, we toiled all night. Grabe na mong hago, tibuok, gabi, nag-overtime, wa mi nga tulog. Sige mig pang-apply, wag yung isda ni sulod. No? Nga na ang life ni Pedro. Pero the moment Jesus came and gave a word of instruction, he was able to experience net-breaking, boat-sinking, kind of harvest, the kind of harvest that he was not able to experience and even his forefathers, nga mga fisherman pod. Wa sila ka-experience ana susama nga panalangin nga malunod na ilang baruto o ana nila nga net, ilang pukot, mangguba na tungod sa kadaghan sa tilapia nga ilang na-harvest. That's the kind of life nga blessed nga life. Amen? Napabamo diha? So kung nag-walk ka in obedience, grabe ang life. Natay mga leaders dire, nagpanalanginan sa Ginoo. Tungod sa ilang obedience, mga radical sowers sila, grabe wala issue sa ilang serve sa Ginoo. Grabe nga mga doors gi-open sa ila.
nga gitagaan silang mga partners nga mo pay mopalit og daghan kay nga computers. Mapay mo rent sa ilang home office. That's an empowerment. Ang life nga kaugalingon na nimong paningkamot, ay bahala na, walay leader, why word of God, maningkamot na ko, nga naman, ay, kantigumang ko, walay ginoo, walay cell group, kana mga kinabuhi, wala si Lord ha. Wala na empowerment. Muna tag-an na nimo ilang life, perting lisura na life. Tapa mo diha? So, the second nga result or profit sa blessing is profit sa obedience is blessing, no? I-bless ka, sikreto na sa panalangin, empowered nga life. Si Abraham, maski pa og late na tanawon siya in the natural, gulang naman siya, nagsugod si Lord siya, 75 good yang edad. Pero the moment he started to obey the word of God, na turn around ang iyang life. Nahimo siyang blessed person. Nga, maski pagtabangan siya, upat ka kingdom, nga nagpildig 5 ka kingdoms, wala siya napildi kay ang ilang kalaban si Lord man. Kaya ang pangalan ni Abraham, ang iyang apelido, Abraham of the Most High. So, wala'y makatouch siya. He was untouchable. Kaya ang iyang apelido, si Lord, muna siya, I will bless those who bless you and curse those who curse you. Tanan ni magigkaaway kang Abraham, ang ilang kaaway, si Lord. Amen. The same with your life. When you start to obey the word of God with all your hearts, no full obedience and careful nga obedience, no, grabe ang blessing sa mong life. Maka kinabuhi ka nga empowered nga life. Kanang dili hard life. Amen? I declare the end na ang hard life. The end na ang toil sa imong life o sa imong pamilya. Dagay mga tao, hard ilang life kay number one, dili man sila maminaw sa word. Ang word, di nila paminawan. Di pa nila i-obey ang word. No? Wala kayo sila faith sa word. Mangita, bagyapon sila sa ilang life. Daan na ba? Gihungit na sa ila ang word. Mangita, bagay sila glain ng sudan. Basin dahil matsambahan sa gawas. No? Wala na ilain pa nga greener pasture aside from the word of God. Amen? So learn. Learn to receive the word and learn to follow the word and obey the word of God. Number 3, obedience is the secret of abundance. Every time nga ang mga Israelites mo-obey sa Lord, grabe nga abundance sa Ginoo sa ilang life. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Kung nakay full obedience and careful obedience sa word sa Ginoo, grabe nga abundance. Amen? Kaya ang stagnation, stuck up ba, is an issue of obedience sa word. Muna nga mag-seek kag word. Mabitaw na ang advice ni Lord kang Joshua nga, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may observe everything written on it. Then you will make your way prosperous. Wherever you go, you will become prosperous by virtue of your obedience to the Word of God. So, dili yun na mahitabo nga kung naakay understanding and obedience sa Word sa Ginoo nga mapupri ka. Ang pulong sa Ginoo nga imong masabtan ug imong gituman mo resulta nag-progress sa tanan nga aspect sa imong life, relationship, family, physical, financial, material, tanan. Tanan nga imong gipangita na sa word. Kung naay obedience, mong epekto na nga words sa imong life. Are you there? Job 36:11. New King James Version. If they obey and serve Him,
they will spend their days in prosperity and their years in pleasure. Amen? If I obey, if you obey and serve Him, kung mag-obey daw ka sa Ginoo sa iyong pulong, kung mga lagad ka sa Ginoo ba, nangabig ka galag, na nga produce nga leaders sa imong life. Kung kana, seryoso ka na, dili ka mapobre. Every day, happy birthday. Mo man ingon sa pulong sa Ginoo, dili man na word sa tao, sa pulong, word lang, word sa inyong pastor. Pulong na sa Ginoo nga tanan nga matinumanon ng nangalagad sa Ginoo effectively tarong og serve sa Ginoo ba. Pasabot ana naay nga win nimo sa Ginoo. Naay na develop nga mga leaders. Pangutan na imong katapad, pila na may nahimong cell group leader sa imong life, no? Pila na may na produce nimo. Pangutan na siya, no? Nanabay cell leaders, no? Mo na ang pag-serve sa Ginoo. Ang pag-serve sa Ginoo, pagpangalagad sa Ginoo, dili man simbara. Ang tinuod nga pag-serve sa Ginoo, nangabig kag kalag. Imong mga barkada, mga wala nag-serve sa Ginoo, imo silang i-win. Imo siyang i-disciple, i-process nimo, ipa-encounter nimo, imo i-train, no, through the church and through your leadership. Antud may mo siyang leader nga mag-serve sa Ginoo, mo na ang pag-serve sa Ginoo. Daghan kayo mga tao sa prisuhan, mga Kristiyano. Kristiyano by name. No? Namusil, namatay, mga adik, mga pusher. Pero sa imong religion, Christian. No? Christian siya, pero they're not obedient and they're not serving God. Pero kung obedient ka sa word and nag-serve ka nga through sa imong life, dagay na imong sa leaders. Through sa imong life, dagay na imong pastor. True sa imong life, dagay mga tao nga pobre sa una karon na dato na nangalagad pagid sa Ginoo. So ikaw ang recipient ka sa panalangin sa Ginoo sa imong life. You will have abundance. If they obey and serve Him, you will spend your days. Tibuok nimong mga adlaw sa imong kinabuhi, prosperity. Napa mo diha? Mabot ka sa level nga ang kwarta mo abot nimo. Magsunod ba? They will follow you and overtake you. Sa laing version, blessings will follow you and overtake you. Pagbata nimo na inisulod sa imong PayPal. Pagkatulog nimo na inisulod. Amen? Ting paniud to na inisulod. Kay mo na imong pasabot ya. The blessing will follow you and overtake you. Matok, you will be blessed in your going and in your coming. Paglakaw nimo, i-bless ka ni Lord. Pag uli nimo, i-bless ka ni Lord. Amen. No? Paglakaw nimo, pabawnan ka. Pag uli nimo, napakipasalubong. Mo na ipasabot diha sa blessing. Napabawta diha? Number 4, obedience is the secret of preservation. Muna ingon diyan, no, ganina gi-post na ko nga obedience is the mother of success and the sister of safety. When you walk in obedience, naay safety and preservation sa imong life. Sa mga tao, no, those who break the hedge, mayon sa Proverbs, those who break the hedge will be beaten by the snake. Kung kinsa kuno itong mag-break sa kural, paakon sa halas. Amen? Kung kinsa itong mo-disobey sa instruction, will be beaten by the enemy. Kaya nga naman, ang instruction, mo na ang imong protection. Ang instruction sa word sa Ginoo, mo na ang protection. Mo na i-develop ang heart nga maminaw og instruction. Walay maka-break sa heart sa Ginoo, the most, kanang mag-break og instruction. Amen? Mo na ingon sa Bible, no, nga si Samuel, grabe, nang luod siya kang King Saul, kay dili maminaw. Hinay mo katapa, dili na ikaw. Deuteronomy 6:24, the Lord commanded us to obey all these decrees
and to fear the Lord our God, so that we might always prosper and be kept alive, as is the case today. So ang pulong sa Ginoo will keep us alive, will preserve us. Every instruction will preserve your life. Mo na nindot kayo ng connected ka sa word sa Ginoo kay mo na mo prosper sa imo, at the same time mo na mo preserve sa imong life. Amen. Are you there? Automatic na kung naay obedience sa imong life sa word sa Ginoo, nana siya ay protection na preserve imong life. Number 5, prophet of obedience is the secret of destiny. Ang imong life, ang imong kapalaran sa kinabuhi, masudlan nimo kung magsugod kag obey sa word. Mo na imong destiny. Walay destiny kung zero obedience sa word. Maski pag successful ka sa imong career, pero wala, absent si Lord, absent ang iyang word. Pwede ka maka-experience of natural success, siyempre, naningkamot makay na natural. Graduate ka, nanarbaho ka, na hard work, but deep inside, na emptiness. Kaya nga naman, wala may obedience sa word sa Ginoo. Muna si Abraham, ipadalanginan sa Ginoo despite nga late na siya. Late na siya gitawag, pero mo lagi na, it's not by age, but by stage. So, the moment nga niabot ang word sa imong life, mo nang imong first nga stage, nga makasulod ka. So, when you start to obey, maminaw kag correction sa imong leader, maminaw kag guidance sa Ginoo, or sa imong leaders through the word of God. No? Except kung gidiyaan ka sa imong leader nga wala na sa word sa Ginoo. Mingon siya nga ang imong leader mingon nga mag-uyab-uyab na mo. Di na mo mag-cell group. Dililay na siya. No? So when you start to pero kung ang imong leader nag-guide sa eksakto, imong masabtan, ug imong gi-obey, you'll start to find your destiny. Kapalaran. Hinay mo katapad, you are a person of destiny. You're not a child of chance. Dili by chance ang imong life. Nga chance, may man na sila kaya swerte man na sila nakachamba. Ako, amot-ani, no? So dili ka ang imong life dili man chamba-chamba. You are a child of destiny. No? Gidestined ka ni Lord to become glorious. However, ang requirement or ingredient para nga ma-realize na nga plan ni Lord is obedience to His word and instructions. Muna ang nahitabo kang Abraham, despite nga dugay na siya, tigulang na siya, nevertheless, naminaw siya sa word ni Lord. Iyang gi-obey ang word ni Lord. So, nahimo siyang father of faith. No? Even today, sige pagyapon tagisgot sa iya. Kay nagsugod ang covenant ni Lord sa atong life through kang Abraham with Jesus Christ. No? Gipadalanginan ta because of Abraham's faith. Amen? So sa atong himon karon, number 1, ask God if there is something you need to hear that you have not heard. So muna, number 1, para nga na breakthrough sa atong life. So, pangutana sa Ginoo, Lord, napabay mga butang nga dapat na akong madunggan. Nga wala pa na ako nadunggan. Sultihi ko, Lord. No? Muhambol ta ba? No? Una nga nindot kayo, may tabo sa imong life kung muduol ka sa imong leader, sa imong pastor. No, mingon ka nga, Pastor, sa dapat na ko himuon. Power kay na siya. Kuyaw kay na siya nga heart nga humble ka ba? O dili lang ingon nga ba lang nimo ang imong giingon kung dili sa imong heart ba? Nga willing ka nga mudawat og mo follow. Kaya may uban kusog mangutana pero wala gihapoy di gihapon niya himuon. On every instruction sa leader o sa Ginoo, wala niya himuha ba? Are you there? Ingnan sila nga expand, dili mo expand. No? Ingnan nga hataw, dili mo hataw. No? Ang effort, less lang effort ba? Muna, less ang progress. So karon mangutana ta sa Ginoo with a humble heart. Nga, Lord,
Unsa may mga butang nga dapat ako madunggan nga wala pa na ako nadunggan. Number 2, ask God if there is an instruction you are taking for granted. Kung na may mga instruction ni Lord sa imo or sa imong mga leaders nga wala nimo gi tagaan og value, imo rang gi-take lightly. It is better to over-obey than to under-obey. Murag naminaw ka pero murag nituman ka pero dili gid fully nga tuman. Amen. When obedience is complete, your prayers are minimized. Kung ang obedience nimo kompleto, gamay na lang ang imong iyampo. Big differences are made out of little details. So kana mga gagmay nga mga detalye, gagmay nga mga instructions nga imong tumanon or gituman, makahimo nagdakong diferensya. No? Gagmay ba? May mga gagmay pero importante kay ng gagmay. Hindi mo katapat importante ng gagmay nga instructions. Ay siya ibaliwala. So kung imo nang tumanon nga mga gagmay nga instructions, mulupad ka. No? Amen? So instructionan ka nga i-date ang imong asawa. No. Gagmay ra na nga instruction, pero in reality dako na nga instruction. It will make a big difference. No. So daghay mga instructions nato. No. Mga asawa, submit sa inyong bana. So inyo i-develop na nga attitude. No. Kaya gamay ra na pero dako nag-diferensya. Dako nag-impact sa inyong relationship. So ang atong prayer is that we will receive grace to obey. Muna itong prayer, Father, I receive the grace to obey you and to do your will. Help me, Lord, to obey in Jesus' name. So muna itong prayer nga, Lord, dagay ko grasya nga mo-obey ko sa imong pulong. Huwag akong himuon kung ang imong instruction sa akong kinabuhi. Amen. Muna nga itong prayer nga, kung mag-walk ta in obedience. No. Labi na kung dili lang sa sugod, kung dili hangtod sa hangtod. Kung i-bless na ka ni Lord og maayo, i-maintain mo ang spirit of obedience. No. Dili disobedience at obedience. Kanunay ka ba nga nay heart ka? Maminaw sa Ginoo, maminaw sa imong leader kay nindot ang life pag naata niya ng attitude. Pag wala na ng attitude, wala na lami. No. Dili na nindot. Wala na pulos ang atong pag-uban kung wala na siya ng spirit. No. But if we maintain that kind of spirit, no, na blessing, kanunay mag-uban sa ato. Let's pray. Father, we thank you for your word today. We pray, Lord, nga kining spirit of obedience, kanunay ni nasa mong heart, nasa mong mind, na will always hear your words and instructions and obey them and follow them with all of our hearts, Lord. Thank you, God, nga kini nga mga blessings of obedience amo ning madawatan, Lord, sa among lives. Tungod kay imo ming gitagaan og grasya nga mo-obey mi sa imong mga pulong ug mga instructions sa imo ug sa among mga leaders. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen.